Habang hawak ng ibang lalaki ang kanyang mga kamay, pinagsisipa at hinampas ng tubo ng iba pang lalaki ang isang ito na nakaitim na t-shirt. Nakuhanan niyan ng CCTV sa Barangay Bata sa Bacolod City. Ang biktima, 17 taong gulang na may autism. Kita mo di sa lagob sa itsura, di may tindak, puga, lampo sa ulo, lampo sa motor ang iaulo. Tapos sobra 30 kasumbag siguro. Sa pahintulot ng mga kaanak at habang kasama sila ay nakausap namin ang biktima. Kwento niya, tinukso siya ng grupo bago mangyari ang pambubugbog. Gusto ya ako na pagmenilan nila daan, buang daan, tubo man, sumbag, dagalikod. Budamon sila, apat sila kabilog sila. Ayaw man likan sila tulo ko. Ayon sa ilang residente, madalas binubuli sa lugar ang binata dahil sa kanyang kondisyon. Kung abigan ni namon, kung nabungguan siya. Gali iya siging kulata, sa gali iya, uli lang namon nabala ng kulata. Basta daw magkakapiko na siya, basta balo mo siya ng law ay bala nga mga istorya. Mga daw ninhikayan sa bala. Nang amo na siya kapangakig na. Matapos ay reklamo sa barangay at pulisya ng pamilya, ay natukoy na ang 4 na nambugbog. 2 sa kanila ay minor de edad at residente rin sa lugar. Sinubukan ng news team na makuhanan ng pahayag ang mga ito, ngunit walang humarap sa amin. So we tried our best na hindi na maglangat sa korte. So nag-offer man ng respondent diri kung anong ilang ang mga obligation, handa man sila sa pag-atubang, no? O galing ang aton nga complainant decided gid nga magpasaka sa court. Handang magsampa ang magkaanak ng biktima ng reklamong physical injury laban sa mga nambugbog. Kung sigiyo lang na, kung pabayaan na, hawabat na lang kung sa iban ng mga PWD man. Hindi lang man manghud ko. Kinumpirma ng magkaanak na nagbigay na ang barangay ng certificate to file action at nagsimula na ng proseso sa pagsasampa ng reklamo sa piskalya. Ayon sa isang special education teacher, mahalagang intindihin ang sitwasyon ng mga katulad ni Tantan na may autism spectrum. Kaluluoy, kay hindi na sila kabato, ya. Kag tapos may kakulangan na sila mo dapat insindihon na tanin nila. Kay special na sila mo, kay ti ang ila na kadaan, once naging sunlog na sila, ya dali na sila dayon ya maakig. Kay bisan ano mo na ihambal mo na sa ila, ya makwan nga na sila dayon, especially nga buang ang ihambal sa imo, nga which is nga dako na yung insulto sa ila. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Adrian Pretos, nakatutok 24 oras. Duda si Vice President Sara Duterte sa investigasyon sa flood control projects na ang pasimuno ay kaya anyang tukuyin ng Pangulo sa loob lang ng isang araw. Hindi na anya bago ang katiwalian, tulad ng umano'y paghahati-hati ng ilang kongresista sa budget para sa mga school building noon. Nakatutok si Marisol Abduraman. Too little too late yung administration. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang kuna ng komento hinggil sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na bubuo ng Independent Fact-Finding Committee na tututok sa anomalya sa flood control projects. Hindi na raw kasi bago ang problema sa katiwalian sa flood control projects. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat, naging mayor ako 2010, meron ng issue ng flood control corruption. Sabi ng bise, mas matindi raw ito ngayon at hindi lang sa flood control may korupsyon. Tulad ng sinapit umano ng school building program ng Department of Education. Pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, in-attach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAB. Pero, and alam yun ni President Marcos, BBM, alam niya yon kasi tinake up din yon during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. Kaya kaduda-dudaan niya ang ginagawang investigasyon ngayon sa flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control
corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, natuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Bistadong shabu umano ang nakasilid sa mga tsaa at durian candy packaging na nasabat sa Zamboanga City. Ang halaga, mahigit 600 milyong piso. 3 ang arestado. At nakatutok si John Consulta. Sa surveillance video na ito ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG nitong linggo, kita ang pagdating ng isang bangka galing Basilan na may dala umanong illegal na droga. Pagdating sa Zamboanga City, sinundan ng aerial drone ng PDEG ang pulang kotse at isang tricycle na pinagsakyan ng kontrabando hanggang sa tuluyan itong hinarang ng mga operatiba at Philippine Marines. Arestado ang 3 lalaki, isa sa kanila taga Basilan, 2 ang taga Zamboanga. Nakumpirmang droga ang kanilang dala nang ikutan ng drug sniffing dogs ang hinarang na sasakyan at tricycle. Sinabi ng informante na luluwas na nga, ibabiyahe na yung mga kargamento from Basilan to Zamboanga ay nagsagawa na tayo ng interdiction operation. Binuksan ng PDEG ang 4 ice chest at doon tumambad ang mga hinihinalang shabu na nasa pakete ng tsaa at mga nasa durian candy packaging. Nasa 89 na kilo lahat ng yan at nagkakahalaga ng 605 milyong piso. Ayon sa PDEG, order ng sindikato ang naturang droga na i-deliver dapat sa Zamboanga at karatig na probinsya sa Mindanao at Visayas. Dahil sunod-sunod ang operasyon sa hilagang bahagi ng bansa nitong mga nakaraang buwan, na-monitor daw ng mga otoridad na mag-iiba ng ruta sa pagpasok ng droga. Nung nalaman ito ng ating bagong Chief PNP na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis, nagutos siya na paigtingin ang operasyon dito sa southern portion ng Pilipinas at bantayan ang mga pantalan dito para hindi makapasok ang mga illegal drugs. Sinisikap namin makuha ang pahayag ng 3 inaresto na nakaharap sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Inamin ng isang DPWH engineer na hindi niya personal na na-inspeksyon ang isang flood control project na idineklarang tapos at bayad na. Nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Emil, sa pagsisimula ng pagdinig ng House Infrastructure Committee sa mga umano'y maanumalyang flood control projects, inamin ng isang na-relieve na DPWH official na may kakulangan siya sa nangyari. The word moro-moro. Sumentro ang House Infrastructure Committee sa mga flood control projects sa Bulacan na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos kamakailan. Ipinakita ni House Infracom Co-Chairperson Joel Chua ang mga kontrata para riyan na pirmado ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Yung contract agreement po, ito po, between the DPWH and Sims Construction Trading worth, magkano ba ito? 55 million yung contract agreement between the DPWH, duly represented by Henry Alcantara, and St. Timothy Construction kontrata. Same thing. Ito po yung kontrata, this time under Wawaw Builders. Pero ang mga contractor, nabayaran ng hindi umano iniinspeksyon ng mga proyekto. So, paano po nangyari yung ba't nabayaran po? Wala naman pong kahit na isa. Ghost nga po Just want to explain, sir, that there was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Pero hindi po ba dapat tinitingnan nyo muna? Your Honor, as I told you, napakarami pong papel na dumadaan po sa akin everyday. Do you believe you are responsible for that? Actually po, ang negligence on my part, inamin ko po may kakulangan ako dahil I did not personally go to it.
O dapat talaga kasuhan ka. Ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, may pauna ng natuklasan ang pinasimulan niyang investigasyon bago magbitiw. There are two projects that we have noted that these are ghost projects. So yung dalawa, dagan pa yon. Baka, Yung ghost. tingnan natin kung ano yung maibigay doon sa validation team natin. Nanindigan din siyang wala siyang kinalaman sa katiwalian. I can shout, hindi po ako involved. Sir, ba't po kayo nag-resign? Pero sir, during your term po ito eh. 5 contractor naman ang bibigyan ng sabpina dahil sa pang-iisnab sa imbitasyon ng Infracom. Sa gitna ng pagdinig, nagkainitan naman ang ilang kongresista nang hingi ni Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na imbitahan sina ako Bicol Representative Elizalde Co na dating chairperson ng House Committee on Appropriations at dating Senator Grace Poe na dating chair ng Senate Committee on Finance para ipaliwanag ang umano'y budget insertions. Hindi pabor si Iloilo Representative Janet Garin sa motion habang suportado ito ni Navota City Representative Toby Chanco. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Yeah, just Sa huli, dinefer ni Congressman Erice ang kanyang motion. Para mabura ang mga dudang baka lutuin ng komite ang findings ng investigasyon, sangkot ang ilan nilang kasamahan. Pinagsusumite ng Infracom ang lahat ng kongresistang miyembro nito ng listahan ng kanilang mga negosyo at interes na posibleng konektado sa flood control projects. I believe we need to assure the public that this investigation will not be a whitewash. Conflict of interest here is not theoretical. It is not distant. It is real. Sinuspende ang pagdinig pasado alas 6 ng gabi pero pagdedesisyonan pa ng House Infracom kung kailan ang susunod na hearing. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Hindi na pinayagang makapaglaro sa liga sa Cagayan de Oro City ngayong taon ang dalawang koponang nagrambulan sa gitna ng laro. Ang kanilang pisikalan sa liga, tinutukan ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Larong nauwi sa pisikalan, paniniko at panunulak. Pero makailang ulit mang pinituhan ng foul ng referee, tila di mapigil ang tensyon sa liga ng basketball sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City noong linggo. Ang tila sadyang pangbabraso ng player na ito, naging mitsa para maging boxing ang dapat sana'y basketball lang. Maraming umawat sa nagkasagupang dalawang kupunan kasama ang chairman ng barangay. So wala naging napunggan. In fact, dying seconds naman lang ang tato nga naitabo. So nag-foul ang pikas nga team. Then pag umanog free throw, ni balos mo tong pikas mo tong wagid na napunggan ni irap gid ang kagubot. Matagal na raw may alitan ang dalawang grupo dahil sa kanilang mga laro sa iba pang liga sa ibang barangay. Pero dahil sa pangyayari, kinausap ng barangay ang team managers, kabilang ang coach at players ng dalawang team at hindi na sila pinayagang makapaglaro pa sa liga ngayong taon. So most likely ang katong duha ka team di na to nato ipabalik kay mo lagi di man pwede nga ang ato is lingaw-lingaw man unta to tungod kay upcoming pod ang ato ang fiesta. Ayon sa Cagayan de Oro City Police, ipinablatter na ang insidente pero wala pa namang nagsasampa ng kaso. Manghinaunta nga dalhon nila sa bugnaw nga pamaagi o i-instill sa ilang hunahuna ang spirit of sportsmanship. Mula sa GMA Regional TV, ako si Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Nagsorry si Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa pag-post niya online ng mga pribadong impormasyon ng ilang media personnel na humihingi ng panig niya tungkol sa flood control project sa kanyang distrito.
sensitive information has been removed. I understand that the media endeavored to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I'm sorry and I could have handled it better. Sa pahayag kamakailan ni House Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno, sinabi niyang pwedeng imbestigahan ng Ethics Committee ng Kamara si Gomez dahil sa ginawa niyang pag-post. Pero sagot ni Gomez, dinidepensahan lang niya ang sarili. Sa parehong privilege speech, inakusahan din ni Gomez si Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy ng anyay pag-sensationalize sa maling impormasyon. Noong nakarang linggo, ipinatigil ni Tacoy ang flood control project sa kanyang bayan na hindi pa man tapos ay nasira na agad. Sinusubukan naming hinga ng pahayag si Mayor Tacoy kaugnay ng banat ni Gomez. Dream come true para kay PBB Celebrity Collab Edition big winner na si Mika Salamanca ang ma-launch ang kanyang sariling libro na Lipad. Tungkol saan naman kaya ito? Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. From online content creator to PBB Celebrity Collab Edition big winner. Ngayon, isa na ring author si Mika Salamanca. Sa book launch ng kanyang new children's book na Lipad, hindi na iwasang maging emosyonal ni Mika, lalo na nang siya mismo ang magbasa ng isinulat na libro. Tungkol ito sa batang diwata na si Mahika na may kakaibang anyo ng mga pakpak. Makikilala mo rin ako balang araw. Basta manatili ka lamang sa paglipad. Pinili raw niya ang pangalang Mahika ng pangunahing tauhan dahil may mga kapitbahay po kami na, Maika, ganun po yung tawag sa akin sa Pampanga. And yung pang-apelyido ko po sa Salamanca din. Everything is all about magic. Especially ngayon sa buhay ko, parang lahat magic po. Parang magic po lahat na nangyayari. Thank you po. surreal moment daw ito para kay Mika na noon pa nangangarap na makapagsulat ng libro. Gusto ko pong ipaliwanag sa mga tao. Gusto ko pong maramdaman nila na kahit na nasa journey ka ng buhay mo na pakiramdam mo wala ka ng kakampi or ikaw lang mag-isa, meron at meron. As long na nandyan yung Panginoon, as long na nandyan yung sarili mo. Magde-debut ang Lipad sa Manila International Book Fair 2025 kung saan magkakaroon din doon ng book reading si Mika. Siyempre, full support daw sa kanyang bagong milestone ang kapwa big winner at kaduo na si Brent Manalo. Speaking of lipad and magic, patuloy namang lumilipad ang karakter ni Mika na si Anaka sa Encantadia Chronicles Sangre. Sobrang ganda po ng character ni Anaka dito. Kailangan po nilang albangan. Hindi ko lang po pwedeng sabihin. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.